Patungo si Reggie sa bar na pagmamay-ari nilang magkakaibigan. Pagka-park niya ng kanyang sakyan ay agad siyang bumaba at pumasok sa loob. Agad naman siyang binati ng mga tauhan nila sa loob. Bago siya umakyat sa kanilang pinaka-opisina na magkaibigan ay umorder muna siya ng alak sa bartender. Sinabihan din niya ito na ipadala sa opisina nilang magkaibigan. Binayaran din niya ang alak na in-order niya. Kahit part owner siya dito ay nagbabayad pa din siya para hindi malugi ang kanilang negosyo. Ganoon din ang tatlo niyang kaibigan kapag sila ang umu-order. Himala, ano masamang hangin na nagtaboy sa'yo dito, dude? Nagtatakang tanong ni Henry sa kaibigan. Matagal-tagal na rin kasing hindi nagagawi si Reggie sa club, kaya ganoon na lang ang pagtataka nito. Dude, I need your help. Wika ni Reggie sa matalik na kaibigan. Hey, wait! Mukhang bago yan ah. Teka, huwag mo sabihing nagka-problema na agad kayo ni Mirasol, dude. Nag-away ba kayo? Sunod-sunod na tanong ni Henry sa kaibigan. Hindi kasi ugali ni Reggie ang humingi ng tulong dahil siya ang taong laging may solusyon sa problema. I want to marry her right now. Diretsa ang sagot ni Reggie sa kaibigan. Saka nagsali ng alak sa baso. Ano? Nasasiraan ka na ba ng ulo, dude? Noong nakaraan lang na naging kayo tapos pakakasalan mo na agad? Saka napakabata pa ni Mira, dude. She's only 18 years old. For Christ's sake! Protesta agad ni Henry sa sinabi ni Reggie. I have no choice, dude. Kung hindi ko pakakasalan si Mira ngayon, siguradong sapilatan ako ipakakasal ng parents ko kay Charmaine. Nag-aaway na din kami ng parents ko dahil sa kasinungalingan ng babaeng iyon. Sabihin ba naman na pinagsamantalahan ko daw siya? Naidulungan ng daliri niya hindi ko pa nahawakan tapos pagsasamantalahan pa kaya? At heto pa, dude, buntis na daw siya at ako ang ama. Inis na inis si Reggie habang ikinukwento ang mga pangyayari sa kanyang kaibigan. What? Hindi makapaniwalang tanong ng binata. Habang nasa mukha din niya ang pagkagulat, hindi niya akalain na ganito kalaki ang problema ng kanyang kaibigan. Kakausapin ko ang tito kong attorney, dude. Itatanong ko kung kaya niyang gawa ng paraan na makasal kayo ni Mirasol. Sagot naman ni Henry sa tinawagan ng kanyang titong abogado. Okay na, dude. Puntahan na lang natin siya sa bahay nila. Thank you, dude. Maasahan ka talaga. Pasasalamat ni Reggie sa kaibigan. Ang tanong, papayag kaya si Mira na magpakasal sa'yo? Muling tanong ni Henry sa kaibigan. Pupuntahan ko siya, dude. Sasabihin ko ang lahat sa kanya para maunawaan niya lahat. Sagot ni Reggie. Saka tumayo sa kanyang upuan. Good luck, dude. Pahabol pa ni Henry sa kaibigan. Napapailing na lamang siya dahil sa gulo ng buhay ni Reggie. Kung kailan nagtino ng kanyang kaibigan, saka naman ito nagkaroon ng malaking problema. Inabangan ni Reggie si Mirasol sa harapan ng university. Kailangan nilang makapunta agad sa bahay ng tito ni Henry upang magpakasal. Pakikiusapan niya si Mirasol at kahit lumuhod pa siya sa harapan ng dalaga, ay gagawin niya basta pumayag lamang ito na makasal silang dalawa. Love! Malakas na pagtawag na Reggie kay Mirasol at agad naman na lumingon ang dalaga sa kanya. Reggie, anong ginagawa mo dito? Nagtatakang tanong ni Mira sa kasintahan. Magkasama din sila ni Helen na naglalakad palabas ng gate. Pwede ba tayo mag-usap na dalawa, love? Kinakabahan na tanong ni Reggie sa kanya. Anong pag-uusapan natin? Nagtatakang tanong ni Mirasol kay Reggie. Para may problema din kasi ito sa pakiwari niya. Dahil balisa ito at hindi mapakali. Mira, mauna na ako. Marami pa kasi akong gagawin ngayon. Paalam naman ni Helen sa kaibigan. Okay, kita na lang tayo mamaya. Sagot naman ni Mirasol sa kaibigan. Love, halika sa kotse. Doon na lang tayo mag-usap. Wika na Reggie sa kahinila ang kamay ni Mirasol at isinakay sa kanyang kotse. Ano bang pag-uusapan natin? Nagtatakang tanong ni Mirasol sa binata. Kinakabahan din siya sa sandaling ito. Hindi niya alam kung anong problema ni Reggie. Love, makinig ka muna sa sasabihin ko, okay? Alam mo namang mahal na mahal kita, di ba? At gagawin ko din ang lahat. Huwag lang tayo magkalayo na dalawa. Panimula ni Reggie. Tumangulang si Mirasol sa kanya kaya nagpatuloy siya sa kanyang pagsasalita. Love, pakasal na tayo ngayon para hindi matuloy ang plano ng aking mga magulang na ipakasal ako sa anak ng kaibigan nila at kasyoso sa negosyo. Ikaw ang mahal ko at gustong makasama sa habang buhay. Kaya sana pumayag ka ng magpakasal sa akin, love. Please?
Hindi nakapagsalita si Mirasol dahil sa gulat. Hindi niya akalain na agad siyang yayayain na magpakasal ni Reggie. Reggie, nag-aaral pa kasi ako. Paano naman ang pangarap ko? Saka ba... Hindi natuloy ni Mirasol ang iba pa niyang sasabihin dahil biglang inilagay na Reggie ang kanyang hintuturo sa bibig ni Mirasol. Magpapatuloy ka pa rin sa iyong pag-aaral. Kahit kasal na tayo, love. Ang mahalaga ay maunahan natin ang plano ng parents ko na ipakasal ako sa iba. Hahayaan mo ba kung mawala sa'yo? Wika ni Reggie. May kasama din panggigipit sa kanyang tinuran. Agad naman na umiling si Mirasol. Isipin pa lang na mawawala na si Reggie sa buhay niya ay nasasaktan na siya. Alam niyang masasaktan ang bata pa niyang puso kapag tuluyan ng maipakasal si Reggie ng kanyang mga magulang sa iba. Hindi siya papayag na mawala ang unang lalaking kanyang minahal. Mahal kita, Reggie, pero natatakot ako. Baka magalit sa akin si nanay at tita Joy. Puno ng pangamba ang puso ni Mirasol. Naguguluhan siya sa bilis ng mga pangyayari sa kanyang buhay. Mag-iisang taon pa lang siya sa Maynila ngunit heto siya at may boyfriend na at ngayon nga ay gusto na ding makasal sila. Magpapaliwanag tayo sa kanila. Ang mahalaga ay makapagpakasal muna tayo para makaiwas ako sa plano ng mga magulang ko. Mahal na mahal kita, Mirasol, at ikaw lang ang gusto kong pakasalan at hindi si Charmaine. Pagsusumamo ni Reggie. Nagulat naman si Mirasol sa sinabi ni Reggie. Si Charmaine pala na mukhang clown ang gustong ipakasal kay Reggie. Hindi siya papayag na ang pangit na clown na iyon na maging asawa ni Reggie. Sige, pumapayag na ako. Sagot niya kay Reggie. Agad na niyakap ni Reggie na mahigpit si Mirasol. Masayang masaya ito dahil napapayag niya si Mirasol na magpakasal sa kanya. Alam niyang hindi pa handa si Mirasol sa pag-aasawa ngunit napilitan na lang ang dalaga dahil sa takot na mawala siya sa kanya. Malawak ang pagkakangiti na tinitigan ni Reggie ang mukha ng dalaga. Napakaamo talaga ng mukha nito at napakaganda. Agad na dinala ni Reggie si Mirasol sa address na ibinigay sa kanya ni Henry. Pagpasok nila sa loob ay agad din silang sinalubong ni Henry na nauna na sa kanila kanina. Pasok na tayo sa opisina ni Tito. Iniintay na niya kayo. Sabi ni Henry, saka nauna nang naglakad papunta sa sinasabi niyang opisina. Nalalamig naman ang mga kamay ni Mirasol. Sobrang kaba din ang kanyang dibdib sa mga sandaling iyon para siyang bibitayin dahil sa kanyang nararamdaman. Matapos malaman ng tsuhin ni Henry ang dahilan ng kanilang biglaang pagpapakasal, ay agad din niya ikinasal sina Mirasol at Reggie. Tinanong lang silang dalawa kung bukal sa loob nila ang gagawing pagpapakasal. Matapos nilang sumagot ay agad na silang pinapirma sa kanilang marriage contract. Bukas na bukas din ay i-register ko ang kasal niyo para maging legal na lahat. Tatawagan na lamang kita Mr. Altamirano upang makuha mo ang copy ng inyong marriage contract. Wika ni attorney. Salamat, attorney. Tatanawin naming malaking utang na loob ang ginawa mong pagkasal sa amin ni Mirasol. Attorney. Masayang wika ni Reggie sa kakinamayan pa ang abogado. Masayang lumabas na opisina sina Mirasol at Reggie. Kasunod naman nila si Henry. Saan kayo titira ngayon, Rude? Agad na napalingon sina Mirasol at Reggie dahil sa tanong ni Henry. Sa Rizal kami titira, Dude. Hindi ko pwedeng dalhin si Mirasol sa kondo ko dahil bigay iyon sa akin ni na daddy noon. Baka bigla nilang bawiin kapag nalaman na nila nakasal na kami ni Mirasol. Sagot ni Reggie. Tumangulang si Henry sa kanya. Congrats, Dude. Mirasol, mauna na ako sa inyo. Kailangan ko pang puntahan ang bar natin. Paalam ni Henry sa kaibigan. Pinagdikit din nila ang kanilang mga kamao bago maghiwalay. Ganito ang pagbati nila bilang magkaibigan. Umalis na din sina Mirasol sa lugar dahil dadaan muna sila sa boarding house ni Mirasol upang kunin ang kanyang mga gamit. Wala na din siyang magagawa kung hindi ang sumama kay Reggie dahil mag-asawa na silang dalawa. Gulat na gulat naman si Helen matapos ipagtapat ni Mirasol sa kanya ang mga pangyayari. Nagkaiyakan pa ang magkaibigan dahil maghihiwalay na sila ng tirahan. Franny, salamat sa lahat Magkita na lang tayo sa university. Magpapatuloy pa rin naman ako mag-aral kahit mag-asawa na kami ni Reggie. Umiiyak na paalam niya kay Helen. Maigpit pa niyang niyakap ang kaibigan. Okay lang, Franny. Ang totoo niyan, aalis na din ako. Sa friends na ako mag-aaral. Gusto kasi namin ni Eric na magkalapit pa rin kaming dalawa habang nag-aaral.
Kaya sasama na din ako sa kanya sa France. Wika ni Helen habang pinupunasan ang kanyang luha. Ilang beses na din niyang gustong ipaalam kay Mirasol ang kanyang plano, ngunit hindi niya alam kung paano ito susimulan na hindi masasaktan si Mirasol. Pero ngayon ay panatag na ang kanyang loob na aalis dahil hindi na mag-iisa ang kanyang kaibigan. Bakit ngayon mo lang sinabi sa akin, Prenny? Kung aalis ka na, edi, hindi na tayo magkikita? Lalong naiyak si Mirasol sa isipin na hindi na niya makikita ang kanyang kaibigan. Kung sakaling magkita ulit sila ay siguradong bibilang muna siya ng mga taon. Uuwi pa rin naman ako paminsan-minsan, Prenny. Dahil nandito pa rin naman sa Pilipinas ang pamilya ko. Kaya magkikita pa rin tayo. Hindi na nga lang kasi dalas ng pagsasamahan natin ngayon. Pero hindi ka naman mag-iisa kasi may asawa ka na ngayon. At makikisama ka na kay Kuya Reggie. Kaya panatag na rin akong iiwan kita dito. Dahil alam ko naman hindi ka pababayaan ni Kuya. Hindi naging madali para kina Mirasol at Helen ang magpaalam sa isa't isa. Sa mga nagdaan ng mga buwan na lagi silang magkasama at naging sandigan nila ang isa't isa, para na rin silang magkapatid na dalawa at naging masaya din ang mga araw na pinagsamahan nila. Tinulungan din ni Helen na mag-impake si Mirasol at mahakot ang kanyang mga gamit. Mahigpit pang nagyakapan ang magkaibigan bago tuluyan na umalis si Mirasol at Reggie. Malungkot man na naiwang mag-isa, si Helen ay masaya pa din siya para sa kanyang kaibigan. Agad din siya nag-impake at umalis sa kanilang boarding house. Uwi na lang muna siya sa kanilang bahay upang hindi niya maramdaman ang lungkot ng mag-isa. Dahil hindi siya sanay na wala si Mirasol sa kanilang boarding house. Baka umiyak lang siya doon sa buong magdamag. Nalungkot din ang kanilang kahera dahil sa pag-alis ni na Mirasol at Helen. Nawalan siya ng 2 boarders na mababait at laging advance magbayad. Hindi na rin kinuha ni na Mirasol at Helen ang mga paunang bayad nila. Bagkus ay nagpasalamat pa sila sa may-ari dahil sa pagpapatuloy sa kanila sa bahay nito. Pagdating ni na Mirasol at Reggie sa Resol Bistro and Bar ay agad silang sinalubong ng 2 staff ni Reggie. Agad na bumaba ang dalawa sa kanilang sasakyan at magkahawak kamay na naglakad papuntang gate. Kasunod naman nila ang 2 lalaki na nagbuhat sa mga gamit ni Mirasol. Meron kasing kwarto si Reggie sa 2nd floor ng restaurant niya. Talagang ipinagawa niya ito dati upang meron siyang matulugan kapag tinatamad na siyang umuwi sa kanyang kondo. Halos magkasinlaki din ang kwarto niya dito at ang kondo niya. Kompleto din ang lahat ng kailangan niya dito kaya wala na siyang poproblemahin pa. Agad na binuksan ni Reggie ang gate na maliit sa harap ng building. Nasa kaliwang bahagi ito ng restaurant. Ito ang daan papunta sa kanyang private room at agad din silang umakyat na 2 sa hagdan na papunta sa 2nd floor. Kasunod nila ang 2 staff na nagbubuhat ng mga gamit ni Mirasol. Sir, may kailangan pa po ba kayo? Magalang na tanong ng lalaking waiter kay Reggie. Matapos may baba ang mga gamit ni Mirasol sa harap ng pinto. Yes, pwede mo ba kaming dalhan dito ng dinner? Medyo damihan mo lang ang gulay. Hindi kasi mahilig sa karne ang asawa ko. Pakiusap ni Reggie sa lalaki. Agad naman itong nagpaalam upang kunin ang kanyang order. Okay sir, sandali lang po at kukunin kong order nyo. Paalam ng waiter saka nagmamadaling bumaba. Pasok ka na, love. Ako na magdadala ng mga gamit mo. Wika na Reggie saka binuhat ang maleta ni Mirasol at dinala sa kanila magiging kwarto. Namangmanghang iniikot ni Mirasol ang kanyang paningin sa loob ng kwarto. Para na nga kasi itong bahay. Kasi laki na rin ito ng bahay nila sa probinsya. Mas malawak pa nga ang pinakasala ng kwarto ni Reggie kumpara sa sala ng bahay nila. Ma'am, ipapasok ko lang po itong order ni sir. Boses ng waiter ang nagpalingon kay Mirasol. Tama naman na lumabas si Reggie sa kwarto. Pakilagay na lang sa ibabaw ng table. Pakisara na rin ang gate mamaya paglabas mo. Thank you. Wika na Reggie sa lalaki. Sa kanya nilapitan si Mirasol sa kinatatayuan nito. May problema ba? Bakit tahimik ang asawa ko? Malambing na tanong ni Reggie kay Mirasol sabay yakap nito mula sa likuran ni Mirasol. Wala. Bigla ko lang naisip si nanay. Nagigilty ako, Reggie. Dahil tinakasan ko noon si nanay upang makapag-aral ako dito sa Maynila. Pero heto naman ako ngayon at basta na lang nagpakasal sa'yo. Malungkot na wika ni Mirasol. Bigla din siyang nahiya sa kanyang ina. Hindi man lang siya nagpaalam sa kanyang ina. Alam ni Mirasol na magagalit ang kanyang nanay, pati na ang kanyang tita Joy sa naging desisyon niya.
Pero tapos na ang lahat dahil nagpakasal na siya kay Reggie. Huwag mo nang isipin iyon, love. Pupuntahan na lang natin ang nanay mo at hihingi tayo ng tawad sa kanya. Pag-alo ni Reggie kay Mirasol, hinalikan din niya ito sa pisngi, saka hinila sa harap ng lamesa at pinaupo sa upuan. Napangiti din si Mira dahil sa sinabi ni Reggie. Kain na tayo. Wika pa nito sa hinawakan ng sandok ng kanin, pero agad din kinuha ni Reggie mula sa kamay niya ang sandok at ito na ang naglagay ng kanyang kanin at ulam. Maganang kumain si Mirasol dahil sa chop suey at hipon ang kanilang ulam. Hindi talaga siya makakain kapag karne ang ulam niya dahil nasusuka siya. Bakit hindi ka pa kumakain? Hayaan mo na kasi ako magbalat ng hipon, marunong naman ako niyan. Pagpuna ni Mira dahil abala si Reggie sa pagbabalat ng hipon, saka ilalagay ito sa plato niya. Wika ni Mira sabay subo kay Reggie. Agad naman na kinain ni Reggie ang isinubo sa kanya ni Mirasol. Matapos kumain ay inayos muna ni Mirasol ang kanyang mga gamit. Inilagay niya ito sa cabinet. Maraming bakante ang cabinet ng dressing room ni Reggie. May kalakihan din kasi ito kaya kahit napakaraming gamit si Reggie sa loob ay maluwang pa rin ito. Matapos ayusin ni Mirasol ang kanyang mga gamit ay agad naman siyang naligo. Nagpaalam na bumaba kasi si Reggie kanina upang tingnan ang kanyang restaurant. Matapos maligo ni Mirasol ay nagdamit lang siya ng maikling cotton short at tinernuhan ng mesh top. Ganito ang lagi niya sinusuot na matulog upang maging comfortable siya. Mainit kasi ang pakiramdam niya kahit may aircon sa kwarto nila ni Helen noon. Dahil sanay na sanay ang kanyang katawan sa malamig na klima ng islang kinalakhan niya. Tinuyo din niya ang kanyang buhok bago humiga sa kama. Pagod si Mirasol kaya madali itong nakatulog. Hindi na rin niya nahintay si Reggie na bumalik. Gigisingin naman siguro siya ng kanyang asawa kapag umakyat na ito. 10:30 nakaakyat si Reggie. Pinatapos muna niya ang lahat na kumakain, saka pinalinis ang buong restaurant. Saka siya nagsara ng kanyang restaurant. Pagod si Reggie ngayong araw. Ngunit nang maisip na naghihintay pala sa kanyang asawa, ay bigla na lang siyang sumigla. Agad na umakyat si Reggie sa kanyang kwarto na ngayon ay magiging bahay nila ni Mirasol. Parang nasabik din siyang makita ang kanyang asawa. Sinigurado muna ni Reggie na nakalock ang kanyang gate bago siya tuluyang umakyat sa kanyang kwarto. Pagpasok ni Reggie sa loob ng bedroom ay naabutan niya si Mirasol na mahimbing nang natutulog. Inayos muna ni Reggie ang kumot ng asawa bago siya pumasok sa loob ng banyo. Mabilis naligo si Reggie at saka tinuyo ang kanyang katawan ng tuwalya. Nagsuot lang siya ng boxer brief saka tumabi sa kanyang napakagandang asawa. Nakatalikod sa gawin niya si Mirasol, kaya pinagmasdan ni Reggie ang kabuuan ng asawa. Kitang-kita niya ang magandang curve ng katawan ni Mirasol. Kahit payat si Mirasol, ngunit napakaganda naman ang katawan nito. Hindi mapigilan ni Reggie ang kanyang sarili na hindi hawakan ang katawan ng kanyang asawa. Asawa na niya ngayon si Mirasol kaya walang masama na hawakan niya ito ngayon at angkinin. Biglang sumiklab ang init ng katawan ni Reggie sa isipin na may karapatan na siyang angkinin si Mirasol dahil mag-asawa na silang dalawa ngayon at normal na lang na gawin nila ang nararapat na ginagawa ng mag-asawa. Maingat na pinatihaya ni Reggie ang asawang mahimbing nang natutulog. Alam ni Reggie na pagod ito sa buong maghapon. Hinaplos ni Reggie ang mukha ng nahihimbing ng dalaga. Hindi niya mapigilan ang kanyang sarili na hindi ito halikan sa labi. Kahit lampshade lang ang ilaw sa loob ng kwarto nila, ay kitang-kita pa rin ni Reggie ang mukha ng dalaga. Bahagyang nakaawang pa ang natural na mapupulan nitong labi at tila nag-aanyayang halikan niya ito. Kaya naman hindi na napigilan ni Reggie ang sarili at agad nitong dinampian ng halik ang labi ng dalaga. Sa paglapat ng labi niya sa labi ni Mirasol, ay kasabay din ito ang init na biglang sumiklab sa kanyang buong katawan. Kinaumagahan, tangkasan ang bumangon ni Mirasol nang maramdaman niyang sobrang sakit ng kanyang pagkababae. Hindi din siya makagalaw dahil sa pamamaga ng kanyang kasalanan. Masakit din lahat ng parte ng kanyang katawan at para itong binugbog ng 10 tao. Sakit ng buong katawan ko. Umiiyak na wika niya. Hawak din niya ang kanyang puso dahil parang may mahapdi sa loob nito. Bubuhatin na lang kita, love.
Natatarantang wika ni Reggie. Saka agad na binuhat si Mirasol at dinala sa loob ng banyo. Hindi na rin siya nag-abalang magdamit. Maingat niyang pinaupo si Mirasol sa toilet bowl. Nakayaka pa rin siya sa asawa na hindi maipinta ang muka. Hanggang sa sumigaw si Mira dahil sa hapdi ng kanyang naramdaman nang madaluyan ng ihi ang kanyang kasalanan. Umiiyak at mahigpit na kumapit ang dalaga sa mga braso ni Reggie. Sobrang sakit ng kanyang pakiramdam. Parang hinihiwa ang kanyang pagkababae sa hapdi nito at ang kerot nito ay umaakyat sa kanyang kaibuturan. Nang matapos siyang mag-CR ay muli siyang binuhat ni Reggie at dinala sa loob ng shower room. Agad na binuksan ni Reggie ang shower at bumuhos sa kanila ang malamig na tubig mula sa shower. Mabilis na pinaliguan ni Reggie ang kanyang asawa para maging comfortable ang pakiramdam nito. Naaawa din siya sa itsura ni Mirasol. Nagsisituloy siya sa kanyang ginawa kagabi. Kung bakit kasi hindi man lang niya naisip na virgin ang kanyang asawa at napakabata pa nito. Nang matapos niyang paliguan si Mira ay agad din niya itong tinuyo ng tuwalya at sinuotan ng malaking t-shirt. Kumuha din siya ng panty ng dalaga upang ipasuot dito. Nagulat pa si Reggie nang makita nito ang itsura ng pagkababae ng kanyang asawa. Namamaga na pala ito at sobrang pula din ang kulay nito. Kinabahan si Reggie sa nangyari kay Mira. Wala siyang ibang sisisihin ngayon kung hindi ang sarili niya. Muli niyang binuhat si Mirasol at dinala ito sa kama nila. Inayos pa niya ang pagkakahiga ng asawa na hanggang ngayon ay nakapikit pa rin habang nakakunot ang noo. Sadali lang, love. Tatapusin ko lang maliko. Paalam niya kay Mira saka hinalikan pa ito sa labi. Agad na bumalik sa banyo si Reggie upang tapusin ang kanyang panliligo. Umaga na rin at dapat sa mga oras na ito ay nasa university na si Mira pero hindi ito makaalis dahil sa kagagawa ng binata. Nang matapos maligo ni Reggie ay agad din siya nagbihis. Isang pantalon na maong at t-shirt lang ang suot niya. Sa restaurant lang naman siya maglalagi kaya hindi na niya kailangan magsuot ng suit. Muling binalikan ni Reggie si Mirasol upang tanungin ito kung ano ang gusto niyang kainin ngunit nabigla si Reggie dahil inaapoy na ng lagnat si Mirasol at nanginginig pa ito. Love! Love, ano nangyayari sa'yo? Mira! Natatarantang kinuha ni Reggie ang kanyang cellphone. Hindi din niya alam kung ano ang gagawin niya pero iisa lang ang taong nasa isip niya na laging nandyan para tulungan siya. Kaya agad niya itong tinawagan upang humingi ng tulong. Langya, dude. Anong ginawa mo sa asawa mo? Hindi ka man lang nagpigil sa sarili mo. Alam mong napakabata pa ni Mirasol at virgin pa pero sagad-sagad mo na. Hindi ka na naawa sa kanya. Ang liit-liit din ang katawan niya kumpara sa katawan mo. Galit na wika ni Henry sa kaibigan. Agad itong dumating sa bahay ni Reggie upang makita ang kalagayan ni Mira. Doktor si Henry pero hindi pa ito natatapos sa kanyang pag-aaral. May 1 taon pa bago ito tuluyang maging ganap na doktor. Pasensya na, dude. Hindi ko na kasi napigilan ang sarili ko. Hindi ko naman akalain na mangyayari ito sa kanya. Nahihiyang sagot ni Reggie sa kaibigan. Tingnan mo ang ano niya. Saka mo sabihin sa akin kung anong itsura. Utos ni Henry sa kaibigan at agad din siyang tumalikod. Ayaw din niyang tingnan si Mirasol at baka masuntok siya ni Reggie. Kahit doktor pa siya ay alam niyang magagalit sa kanya ang kaibigan niya kung makikita niya ang masalang bahagi ng katawan ng asawa nito. Mapula at namamagadod. Wika ni Reggie habang sinisilip nito ang pribadong bahagi ng katawan ni Mirasol. May dugo ba lumalabas? Muling tanong ni Henry sa kanya. Oo, meron. Agad na sagot ni Reggie. Nagkasugat siya sa loob kaya ganyan. Kung hindi ka ba naman kasi siraulo na hindi man lang nag-isip bago mo galawin ang asawa mo. Itinulad mo pa si Mirasol sa mga naging babae mo noon na sanay sa iba't ibang lalaki. Patuloy na sermon ni Henry sa kaibigan. Hindi naman umimik si Reggie at nakikinig lang sa mga salita ni Henry. Inaamin naman niyang kasalanan niya ang lahat. Wala naman siyang ibang sisisihin kundi ang sarili niya. Bilhin mo ang mga gamot na ito at ipainom sa kanya. Itong nakasulat sa isang papel naman, ang gagamitin niyang panghugas para madaling maghilom ang sugat at pamamaga. At huwag mo muna siyang gagalawin. Parang awa mo na, dude. 2 linggo hanggang 1 buwan para tuluyang gumaling ang mga sugat niya. Mariing wika ni Henry na siyang ikinagulat ni Reggie. What?
Bakit ang tagal? Protesta pa ni Reggie sa kaibigan. Hindi rin maipinta ang tabas na mukha nito dahil sa kanyang narinig. Isipin pa lang niyang hindi siya maaaring tumabi sa kanyang asawa ay parang gusto na niyang magwala. Baka gusto mo umabot ng 3 buwan kung pipilitin mo. Inis na sagot naman ni Henry. Napapailing na din siya dahil sa kaibigan niyang may sira sa tuktok. Ilang araw din na inalagaan ni Reggie si Mirasol. Hindi nito iniwan ang kanyang asawa at laging nakaalalay siya dito sa kahit anong gawin ni Mira. Reggie, papasok na ako bukas. Meron kasi kami importanteng gagawin at hindi pwedeng wala ako. Paalam ni Mira kay Reggie habang sila'y naghahapunan. Kaya mo na ba, love? Baka bumalik na naman ang lagnat mo kapag pinilit mo ang sarili mo. Nag-aalalang tanong ni Reggie kay Mirasol. Kaya ko na. Doon lang naman ako sa classroom namin. Sagot ni Mirasol sakay pinagpatuloy ang pagkain. Okay, ihahatid kita bukas at susunduin din kita ng hapon. Pagpayag ni Reggie sa kaniya kapang asawa. Masaya siya dahil lagi niyang kasama si Mirasol. Nayayakap at nahahalikan niya ito kahit anong oras niya gustuhin. Kinabukasan ay maagang naghanda si Mira para pumasok sa university. Matapos na mag-agahan ay hinatid na siya ni Reggie sa university na pinapasukan niya. Napakarami ding bilin si Reggie sa kanya. Kasama na ang bawal na daw siya makipagkaibigan sa mga lalaki o kahit makipag-usap ay bawal. Umuo na lang si Mirasol para makaalis na siya sa sakyan ng kanyang asawang may pagkasaloso. Ngayon lang din niya nalaman ang ugali ni Reggie na ganoon, kaya napapailing na lang siya. Matapos maihatid ni Reggie si Mirasol, ay muli siyang bumalik sa condo nito upang kunin ang iba pa niyang gamit doon. Nang makuha na niya ang kanyang mga kailangan, ay nagmamadali na rin siyang umalis at muling bumalik sa kanyang restaurant. Kasalukuyang kinakausap ni Reggie ang kanyang mga staff nang biglang dumating si Charmaine. Reggie, honey, I miss you na. Marting bungad ni Charmaine habang nakabuka ang magkabilang braso niya upang yakapin si Reggie. Agad namang umiwas si Reggie sa babae. Parang nandidiri din itong lumayo kay Charmaine. What are you doing here, Charmaine? Malakas ang boses na tanong ni Reggie. I'm here to visit you. Don't you miss me, honey? Maarting wika ni Charmaine at tinangka na naman nalapitan si Reggie. Hindi! Bulyaw sa kanya ni Reggie. Umalis ka na dito kung ayaw mong ipakaladkad kita sa mga staff ko. Pagbabanta ni Reggie sa nagmamadaling pumasok sa kanyang opisina. Inalak din niya ang pinto upang hindi siya masundan ng babaeng sinungaling na iyon. Reggie! Reggie, honey, open the door! Sigaw ni Charmaine habang kinakalabog ang pinto ng opisina ni Reggie. Hindi na tumatanggap na ganoon siyang tratuhin ni Reggie. Ma'am, lumabas na po kayo dahil nakakaabala na kayo sa mga kumakain dito. Pagsaway sa kanya na isang waiter. Lumapit din ang ibang waiter upang ilabas si Charmaine. Don't touch me! Wala kayong karapatan na paalisin ako dito. Hindi niyo ba ako kilala? Ako si Charmaine Gonzalez. Ang pakakasalan ni Reggie at magiging asawa niya. Kaya huwag niyo akong gagalitin dahil tatanggalin ko kayong lahat dito oras na maging asawa ko ni Reggie. Malakas na sigaw ni Charmaine sa mga waiter na nasa harapan niya. Pinagdududuro din niya ang mga ito habang nanlilisik ang kanyang mga mata. Parang matatawa naman ang mga kaharap niya. Todo pigil din ang mga ito na huwag kumawala ang kanilang pinipigilang tawa. Anong nakakatawa? Inis na tanong niya sa mga kaharap. Napipiko na din siya sa mga ito. Ikaw po ma'am ang nakakatawa. Paano ka naman pakakasalan ni sir? May asawa na si sir at kasal na din sila. Tumatawang wika ni Lynn at nagtawanan na rin ang mga kasamahan niya. Hindi na nila naitago pa ang kanilang pinipigilang pagtawa. Hindi totoo yan. Walang asawa si Reggie dahil hindi pa niya ako pinapakasalan. Ako lang ang pakakasalan ni Reggie. Nagwawalang sigaw ni Charmaine. Tinangka din niyang sampalin si Lynn ngunit mabilis naman itong nakaiwas. Ilabas na ang skandalosang babaeng yan. Nakakaya sa mga customer natin. Wika ni Lynn sa mga kasama niya. Kinaladkad naman nila ito at inilabas sa restaurant. Tandaan niyo ang mukha ng babaeng iyon. Huwag na huwag niyong papapasukin dito ang impaktang skandalosang babae na yan. Sabi pa ni Lynn sa mga kasamahan nito. Sumang-ayon naman ang lahat sa sinabi ni Lynn. Maagang pinuntahan ni Reggie si Mirasol sa university upang sunduin ang kanyang asawa. Ilang minuto ding naghintay si Reggie bago niya nakita si Mirasol na papalabas ng gate. Agad din niyang sinalubong ang kanyang asawa at kinuha nito ang mga dala ni Mira.
Masayang naglakad ang dalawa patungo sa kotse at inalalayan pa ni Reggie si Mirasol na makasakay sa kotse nito. Namiss kita, love. Wika ni Reggie sa kahinalikan si Mirasol sa labi. Miss din kita. Sagot ni Mirasol sa kaniyakap si Reggie. Talagang namiss niya ito. Sa 3 araw na lagi silang magkasama sa loob ng kanilang bahay ay talagang inalagaan siya ng kanyang asawa. Kinikilig si Mirasol na isipin na napaka-sweet ni Reggie sa kanya. Magkahawak pa ang kanilang kamay habang nagdodrive si Reggie pauwi sa kanilang bahay. Pagbaba nila ng kotse ay umakyat muna sila ng kanilang bahay. Mabilis na nag-shower si Mirasol saka nagpalit ng damit. Dress ang isinuot ni Mirasol para comfortable siya na umupo. Medyo masakit pa rin kasi ang kanyang bulaklak kaya ayaw niya muna magsuot ng pantalon o shorts. Tayo na. Wika ni Mirasol kay Reggie na makalabas na siya ng dressing room. Bababa muna sila upang mag-dinner at asikasuhin ang mga customer nila. Dinner time na kasi kaya napakadaming customer ang dumating para kumain ng dinner dito. Masayang kumain sina Mirasol at Reggie habang inaasikaso naman sila ng kanilang mga staff. Masayang pinagmasdan ng mga staff ang kanilang mga amo. Bagay na bagay kasi ang mga ito na magkasama. Nang matapos silang kumain ay agad din na iniligpit ng mga waiter ang kanilang mga kinainan. Nagpasalamat pa sina Mirasol at Reggie sa mga staff nila bago tumayo. Magkaakbay na nag-ikot sa loob ng restaurant ang bago mag-asawa. Binabati nila ang bawat isang kumakain at magalang din nilang kinakausap ang mga ito. Maraming natutuwa nang malaman na bagong kasalang sila. Binati pa sila ng mga ito at kinamayan. Gabi na natapos si Reggie sa kanyang trabaho sa restaurant. Pagkatapos mapatay ang mga ilaw ay magkayakap ang lumabas ng restaurant sina Mirasol at Reggie at naglakad patungo sa kanilang gate. Bubuksan na sana ni Reggie ang gate nang biglang may sumigaw sa likod nila. Kaya napalingon silang dalawa upang alamin kung sino ang sumigaw na iyon. Mga walang hiya kayo! Malakas na sigaw ng isang babaeng galit na galit. Agad na napalingon sina Mirasol at Reggie sa babaeng biglang sumigaw sa kanilang likuran. Nagtatakang tumingin si Mirasol kay Reggie dahil sa babaeng papasugod sa kanila. Madilim naman ang mukha ni Reggie na nakatingin sa babaeng nagsisisigaw. Walang hiya kang babae ka! Mga agaw ka! Malakas na sigaw ni Charmaine kay Mirasol at mabilis din itong lumapit sa dalawa at tinangka nitong sampalin si Mira. Mabilis naman na sinalo ni Reggie ang kamay ni Charmaine bago ito dumapo sa mukha ng kanyang asawa. Hindi mapapayagan ni Reggie na masaktan nito ang kanyang asawa. Hindi ang katulad ni Charmaine ang hahayain niyang guluhin silang dalawa ni Mirasol. Huwag na huwag mong masasaktan ang asawa ko, Charmaine, dahil ako mismo makakalaban mo. Pagbabanta ni Reggie sa babae. Yung babaeng hampas lupa na iyan ay pinalit mo sa akin, ha, Reggie? Ako ang dapat mong pinakasalan at hindi ang babaeng yan. Magkakaanak na tayo, Reggie. Nagwawalang sigaw ni Charmaine kay Reggie. Pinagahampas din niya si Reggie gamit ang kamay nito. Wala akong pananagutan sa'yo. Kahit minsan ay walang nangyari sa atin. Kaya pwede ba, itigil mo na ang panggugulo mo? Galit na wika ni Reggie sa babae. Sinasalag din ni Reggie ang bawat paghampas na ginagawa ni Charmaine sa kanya. Inilayo na rin niya si Charmaine at baka si Mirasol naman ang hiklasin nito. Sigurado siyang masasaktan na naman niya ang babae. Ngunit nagmatigas si Charmaine at pilit na kumuwala sa pagkakahawak ni Reggie. Nang mabitawan siya ni Reggie ay agad nitong sinugod si Mirasol na nakatayo sa harapan ng kanilang gate. Animal kang babae ka! Mga agaw! Malakas na sigaw sa kanya ni Charmaine, saka mabilis na hinawakan ang buhok ni Mirasol. Nagulat naman si Mirasol dahil sa ginawa ng babae. Nasaktan din siya dahil sa biglang paghila ni Charmaine sa kanyang buhok. Ngunit hindi makapapayag si Mirasol na matalo siya ni Charmaine. Kaya mabilis din niyang sinabunutan ang buhok ni Charmaine at malakas niya itong hinila at saka sinampal ang mukha ng babae.